Si Binoy, aalis na ng Pilipinas. Hindi, nagpaplano pa lang po. Nagbabalak, mga Boss Chief Amo, sir. Si Boss Noybi natin, mga Boss Chief Amo, sir, nagpaplano, nagbabalak kung sakali na siya ay hindi natatakbo sa pagkasenador sa susunod, may aalis ng bansa. Ano masasabi ninyo? Ano gusto niyo ipabaon kay Robin Padilla kung sakali na tumuloy ito sa ibang bansa? Sir, tingin ko Netherlands. Ano po? Kung sakali na nag-iisip si Boss Noybi kung saan siya pupunta, Netherlands, total naman, love na love niya si dating Pangulong Duterte. At least araw-araw mabibisita niya si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Ma'am Viola G, umalis ka na, boy silly ngayon. Yan na naman yung boy silly eh. No, kayo, hindi ko alam yung mga pinagsasasabi nyo na boy silly diyan kay Boss Noybi eh. O, ano po yung sabi dito ni Boss Noybi, mga kababayan? Senator Robin Padilla on Friday said he is now taking steps to exit the country and withdraw from the political system he once engaged in. Gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Magpunta na nga kami. Ayan na. Yun nga ata yung yun nga yata yung plano, no? Magpunta na nga kami ng Netherlands, ng Germany. Oh, sabi ni Padilla. So ito ngayon sa 2028, gusto ko nga si Jimmy Bondoc ang maging senador eh. Yun yung papalit. Ano po? Yun yung papalit, no? Kung merong alaws na ginagawa o wala tayong pakinabang na senador kay Robin Padilla, papalit ang kailangan, wala din pakinabang. Ganun po ba ibig sabihin nun, mga kababayan? Malayo si yung kay Robin Padilla ho, mga bossing. Na lang tayo nito, na dolbo lang ho tayo nito, mga kababayan eh. 'Di ba? Oh, actually lahat naman sila, lahat ng mga nandoon sa side ng mga DDS. Nadolbo lang po tayo nun, mga kababayan. Bakit? Nadolbo nila o nabudol nila ang dating si Pangulong Bongbong Marcos na akala ni Pangulong Bongbong Marcos matitino. Ako totoo ho, mga kababayan. Naniniwala ako na dapat nabuwag talaga at tama lang po yung pagkakabuwag ng Uniteam. Dahil hindi naman po natin dapat kasama yung mga yan, mga Boss Chief Amo, sir. Paano ba naman? Unang-una, uto-uto. Unang-una, uto-uto yung mga DDS. O gusto niyo po ba na makahalubilo, makasalo, makasama, makagrupo yung mga uto-uto na kagaya ng mga DDS? Syempre ayaw. Di ho ba? Pangalawa, tingnan nyo naman po sila. Sila na yung ninanakawan, pero tanggol pa din ho ng tanggol, mga kababayan. Tayo ho, mga Boss Chief Amo, sir, hindi pwede. No? Pag merong mabibigat na mga ebidensya at merong mga ipinapakita na totoong mga may bilang na ebidensya, hindi kagaya ng baligod-baligod na ebidensya na kesyo mali-maleta. Papakitaan ka ng maleta. Unang-una, parang AI. Pangalawa, basta sasabihin na lang, okay, Martin Romualdez ito. Okay, Bongbong Marcos ito. Alam niyo po yun, bibigyan ka nila ng ebidensya. Eto, picture, hindi ka pa din ba naniniwala? May picture, may eroplano, tapos merong mga maleta. Tapos yung eroplano, parang private jet. Sabi ko, kada umaalis ako, lumilipad ako patungong ibang bansa, ang kadalasan kong nakikita, maleta at eroplano. Dahil kumbaga, lagi pong magkasama yan eh. Di ba? Lahat ng aalis, pupunta ng ibang bansa, magdadala ng baon nilang gamit, i-empake doon sa maleta, isasakay sa eroplano. O di po ba? Ganun ay papakita sa inyo ebidensya, tapos paniniwala agad. Ayaw natin silang makahalubilo ho, mga bossing, no? Ano pa sabi dito? Kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, i-enjoy ko na lang yung asawa ko. Mag-ano na lang ako sa mga anak. Kinabahan ako doon. Baka yung the urge ito eh. No? Mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na ito. I am sorry, patawarin nyo ako.
Hindi ko nakikita ang future ako, hindi ko din nakikita ang Pilipinas na may future kapag ka merong mga Robin Padilla. Pagka may mga Robin Padilla, 'di ba, Ricardo Reyes at Rosana Edugiron ng Bulacan? Pagka merong Bato de la Rosa, pagka merong Bungo na mahilig po sa mga palugaw, nakwa 1/4 o kalahati yung itlog. Robin Padilla, mga kababayan. Wala talagang maniniwala sa sistema na ito. Ano po? Dagdag pa niya. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay kasi para maka-afford, parang maka-afford na magkano ang tanong. Di ba? Hindi, kung kaya ni Mark Ramos yan, mga boss chief Ramos yan, bibili niyan, 50 milyon, iloloan ko sa bangko. O di ba? Hindi, malaki yung bahay ni Noybe eh. Pero syempre mga kababayan, kahit kay Noybe yan, kahit DDS si Noybe, tapos binenta, tapos kaya, kami, naghahanap talaga kami ng bahay. Syempre mga kababayan, batikang aktor yan si Boss Noybe, mga boss chief Amos sir. Di ba? Ikaw na yung nakatira doon sa bahay dati ni Robin Padilla. O bakit hindi? Di ba? Siyempre, iba naman po yung utak nung Noybe tsaka yung history ng bahay na yun, mga kababayan. Eto pa, idagdag na din po natin si Boss Noybe, mga bossing. Lang. Ang hihingin ko dyan, hindi ako gugustuhin ng maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, bakit naman? Pero buti alam niya ho, Antonina Pangon, buti alam ho ni Noybe yun. Hindi daw siya gugustuhin ng taong bayan na maging vice-presidente daw po. Ang sabi ko naman, buti alam. No? Kakamping, natural, hindi siya gusto. Tayong mga government supporters, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, natural, hindi din siya gusto. Ano ba yung dahilan kung bakit ka hindi gugustuhin, Boss Noybe? ang hihingin ko, halimbawa lang, ang hihingin ko dyan halimbawa, si Inday, na maging presidente, pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal. Ayun daw po, okay lang mga kababayan no? Kung talagang mga kriminal. Kaso po, may mga nadadamay. Merong mga 3 taong gulang, may 4 na taong gulang, mga bossing. Di ba? Yung iba, walang due process. Uy, Noybe, criminal to. No? Sige, yariin na yan. Ganun po ba, sir? Kasi ganun po yung nangyari doon sa dating Pangulong Duterte. Maturo-turo lang po. Kukordonan yung isang lugar, may 3 pulis, makikita sa CCTV, bigla nilang titimbwang. Tapos sinasabi, nanlalaban daw ho, mga kababayan. Nanlalaban? Samantalang walang kilusan, walang nagkagulo doon, man lang. Bigla nilang tumimbwang. Di ba? Para magsama na kami ni Digong. Anong posisyon? Talagang gusto makas. Sir, pwede ka naman makasama ni Digong doon nang hindi mo kailangan gawin pa yon. Anong posisyon hihingin mo, sir? Di, Secretary. Dalaw-dalawin mo. Lumipat ka doon sa Netherlands. Tumira ka doon sa malapit sa gilid ng kulungan ni Digong. Anti-crime. Kasi hindi ako ang nababagay dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, na nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Digong. Bloodier. Bloodier. Ilan ba na pa na babae na Kaya ang sabi ng mga anak ko, oh no. Grabe. Mas mabigat daw siya kay Digong. Grabe. Hindi kaya puro pagganti na lang din ang iisipin nito si Robin Padilla kung sakali na maging vice president. Ilang babae anak mo, daughters mo? Di ba, 7 po ang anak ko. Babae na, di ba? 6 ang babae. 6 babae. Hindi po ba pwedeng ipagpapahuli yung mga kriminal, no? At lilitisin kapag ka napatunayan talaga na kriminal, kung ano ang sentensya doon sa loob ng kulungan, di yun ang ibibigay. Hindi yung lahat pagpapatayin. Sawa na ang taong bayan sa ganyang style kasi ho, mga bossing. Di ba? Sawa na at ayaw na, no?
Sinubukan natin isang beses. Pero wala, nakakasuka ho, mga kababayan. Akala nila gagana pa o uubra pa ho yung kagaya ng estilo ng dating Pangulong Duterte na tapang-tapang, ganyan-ganyan, maton-maton, astig-astig. Ginagawa din ho yan no? Ni Baste Duterte. Sinusubukan niya din po. Dahil nga, ang sabi ng mga DDS, hindi naman daw ho talaga si Sara Duterte ang kanilang pambato para doon sa 2028 election. Diyos ko, sino ba naman maniniwala dyan sa mga yan? No? Gustong-gusto nila si Sara Duterte. Ang problema ho, mga boss chipa mo, sir, mukhang umpisa na po nilang natatanggap na mai-impeach ang vice-presidente. At kapag ka na-impeach ang vice-presidente, malabo na ho na makatakbo sa 2028 election. Kaya etong kay Baste, lagi nating sinasabi mga kababayan, Plan B yung kay Baste Duterte, as in Plan Barbie.